bagyo. Kaya lang na isupleman pinaka-lungkot, gatanin ko kayo naglakad ng tagay. But in the midst of all, dito yung napasakasama ko lang, dito yung mapanawag at tama nito, kaya panagyawan ko kayong itapi, iso maintir di Diyos kada kayo kada bulbula. Kasawit iparabor na kada pamilya sa Tundalmesa, kaya itinapod mo na kada trabaho nga tinaginayo na tayo, manikot itinangrumi tayo ng trabaho inggan kita. Kasawit na nagmayat na talyawin na itinapalabas, nung kasano nga impahay ni Diyos dahil ito kasapulan tayo. Pero ang ating teksto mga kapatid sa Luke 13, it talks not about the harvest, but about the widow or the persistent widow. At subli-subli iti west na dumawan iti hustisya. Ipakita na dito yung pagsan iti addaan panamati kung panagtalit dahil ng babae na adda iti naimbang na pakasama gapo iti pinapersistent na when iti pinapursigina. In istorya rin ni Jesus, iti paulunan kunanan ng suro na idamit asanong nagkarara. Kaya isuro ni Jesus kada tayo that we don't give up on praying and we don't forget to keep on thinking. Yaman. At dahil may isang istorya, pag kaya itong istorya mo na rin harvest, magsat, talo nga pamarkada, saka mo ng tagasaplang dito yung may tulistanan sa ano. Ni Pedro, ni Juan, ni Jacob. Kaya ang tutulad na rin walang kararap, walang yaman na, walang attender na ito worship. Kaya nagpipinalas ko na magsat. Kung ang Juan, kasano parang i-express yung iti pamatiyo, kaya panagyaman yung iti panangtid yung iti Diyos. Ito na ni Pedro, sa atin, ada ang sistema iti panangtid ko tunggal sakbay kamapan ijay kapilya, sakbay iti Domingo. Kasano, agarakan iti bilog, ay kikita iti may sa kalawas kung may sa bulan, ipatok, amin na naman yung bilog, kung pati ako, girumar ko pa. Nabintas ka lang siya, sinagaramit ka niya yung siya. So mga naman ni Pedro, pag muna yung pinakuripot mo, ay dyan ni Jacob, siya, kung agaramit ang itilin niya. Ano ito agaramit ang itilin niya sa na? Hindi mo kalilang tama. Agaramit ang itilin niya, at amin na kinita, ingatot. Amin na mapanigay, wala na ako pati ako, amin na mapan ito yung ipuha. Tagay ko sa kasano yung mga kubrali yung tidingay. May ako na kulihin kayo, biglang. Tagay ko yung mga pastor na isa-sermon sa kasi kung natin yung sermon ko, tipan natin ang tatalon ni membro. Bahala ko pastor ka rin, sermon na nandun yung iglesia ito eh. Nang tatawag na ito, tinirahan eh. Pero kasi yung Pedro, awan kayo, awan hindi ko, pero may itinapuhin ko. Siya, kung amin iti ako, amin nakita, di mo lumaya, basta nung kimita na, iti adoro na namin, basi, iti may sa nalawas, iti may sa mabulan, amin, ingato, iti ko, iti ako, amin na, disuko pa. Amin na, bahala ka na, kung pamamin dito eh. Yun na, itisong at subli upang din tayo. Babalik ng siya siguro kita lang titaw na nagdawa. Yung kayo kung makitahin kayo kung saan talo mabanang may pagdawin ito natin, iti panamati, iti panagyaman. Una, iti panagpamati na agdaan, iti pinapursigi. Wino ang pananampalatayang nagpupursigi. The widow's persistence reflects a heart of trust. Sabi sa ating verse, there was a widow who kept coming to the judge. At subli-subli kay West. Imagine yung karapsat iti eksena. Inaldaw mo pa dito yung balo, iti judge. Kito na bigyan mo ulit iti kaso. Kita mo ulit iti kaso. Kinabukasan kasi mo na yun. Lord, Judge, good morning. Baka naman. Diba? The next day,
Judge, baka naman. Kada kayo pag-chat na dati pa sa puso, hindi makulit kayo, dati yung kayong tan siguro naman, ito yung tagal. Pero kung na, okay, fine, kanulitin na judge, bibigyan kita ng hustisya, not because you deserve, and not because, ano na kalalabing, at dahil nakita sa proseso, with no profit ka, but because hindi ka tumitigil. Kita sa kapsal, kung hindi kinakulit na nagpaiparan kung paano yung hustisya. Hindi na lumang handig magkulit nung ano gusto yung naglaban na, ba? Mga kapatid, ganun din tayo kay Lord. Minsan ang kulit-kulit natin sa panalangin. Lord, ba't wala ka? Lord, sinabi ko naman ilang taon na ako nanalangin na sana ganito, na sana pagpalain mo ako, na sana ganito yung mangyari sa anak ko, na sana ganito yung mangyari sa business ko. Pero bakit wala pa rin? Friends, keep coming to God. Because God loves persistent faith. He listens even when He seems silent. Dindigin na tayo niya po Diyos, uray ko panagpuna tayo kaslasaan ng ipangtangan. Adda iti rason ket adda iti sumbat na kadagpagkararat tayo. Yung dadumagit na lang tayo masumuko. Inkararat tayo naman siya, indawat tayo naman siya, ikuna tayo kawain. Lord, sumuko na ako, or susuko na ako. Pero ipalabit na kada tayo kapsal na, balik tayo kung mga napursige, iti panagpamati tayo. Ang balik tayo kung mga napursige, kada iti kararat tayo. Ang balik tayo kung mga napursige, kada iti adu nga arapaak na inmulat ti Diyos kada tayo, kas individual, ket kas maysa nga namati, ket kas maysa nga iglesia. Amo kay sa blang UMC ket adu kay dagiti arapaak nga kayat ng mga arami. Friends, keep coming to God. At subli kayo matanang iti ako. At kararat kayo tanayo iti ako. Second, ang Diyos na tumutugon. Diba? The God who always hears and answers. Sabi niya, Jesus, will not God bring justice to His chosen ones who cry to Him day and night? Saan na tayo ipamang iti ako? Nunday yung mahuwes na saan mamamati, tinawan ng samsan ko na, pangag na dede na bago nang nangruna iti ako na saan na natang ipangag dagiti anak na dagiti namati kenkwana nga agsangin at kararag aldaw ken rabi no dayto nga Dios ket managayat ken pangag na adda iti sulat. God listens not because we are loud but because we are loud. Sumbatan na kaya ako doon sa anlari ng kapunta daging kinaahiwaba, kinapigsa, kinapilit tayo, partenangin. Sumbatan na tayo kapunta ay ayatin na tayo. Pag-isabi ko sa katabi mo ay ayatin na ati ako. Isumbat ni Diyos, kit anayon na para ikipagimbagan tayo. Intin na justisya sa anlari ng kapunta kung siguro rin ibalo, gapo iti kinapursigi iti pamati na. Gapo iti kinapursigi iti pamati na, intel na iti justisya. Ket kasyan iti Diyos tayo. Datoy makapsan, kas manalong, kas agtrabaho, tunggal agmula tayo. Tunggal agkararat tayo. Kasano nga ipan tayo, iti pamati tayo, iti dayta nga ganwat, iti dayta nga aramo. Mga kapatid, kapag nagtanim tayo ng panalangin, ang aanihin natin ay biyaya. Hindi man agad-agad, pero tiyak na darating. Saan yung sigida ng amok na dumpito? Kastaman ka dito panagmula tayo, di ba? At tagtakalang kulang kaligtiman lalong ang may natanga uray bumaba, iti presyo, iti irik. Uray mabagyo, malayos, kapunangan ito, iti uray jayan may. The next cropping, agmula lang na. Uray na tumalugi, apay na agmula lang na. Kastaman ko lang uray dito yung kalnarap. Apay, subli-subli kayo, gaway-bay, awin, tarakin yung maikan. Di ba? Apay na ta-uray mo, bandong tayo, talig trabaho tayo. Kit mapantay mo, tag-trabaho, uray mo, matita ko yung iti bumangon.
tumaya ka nagta, unay hanggang sigurado iti masangwanan, iti masakbayan, at mula kang nagta-apet ka. Padasin tayo ang iyahin ko kapsat, hindi pa nagpamanit tayo yung panangkit tayo yan. Lumangkit tayo iti, apagkapulo tayo, lumangkit tayo iti, panagyaman tayo, kakari tayo. Lumangkit, kaya tayo gawin mo siguraduhin, Lord, at danatag iti sublim. Lord, lumangtitan iti kasniwagatan at subli na ka. Ako yung karigit trabaho tayo at dahil nalaman tayo ng naman tayo. Ako yung naipan ng video na dumangkit at dahil panagdudwa tayo. Kita yung nakakabi mo pa siya. Ito naman si Kadayday. Siya, Kadayday. May isang ubing na magsa't pilikan nilang na 10 pesos. Ito na nilang na tanagawin ko, kapag mo ay 10 pesos. Ay 5 pesos, okay, pang ice cream mo, yung 5 pesos, i-offering mo ito namin dahil ubing, well, ma, pero may tatakay na. Natinlag na yung isa, kasi 2 kasi ko, natinlag na yung 5. Napali ka na, awanin. Ito na, Lord, natinlag ipapuwag. Dahil lang pang ice cream yung itinabati. Bahala ka mga alam. Dito nga kasi, di ba? Pag may sobra si Lord, para sa'yo. Pero pag higit, Lord, next time mo na. Lord, na iyong tangkong kita iskong. Lord, na iyong kong kita iskong. Tama na habi mo mga sa bahala kayo, makita sa bindumi ko. Ano yung pastor yun? Lord, bakit? Di ba, nagtuma? Imbes na para kay Lord, minsan tayo makitid, apay, nagtuma mabalik iti panangtin tayo kapsat, kahit mabalik na panangkita, kasama iti panagyaman tayo. Ang pagbibigay at pasasalamat, mga kapatid, ay hindi nasusukat sa panahon ng umaataw ang biyaya natin. Ito ay nasusukat kung paano tayo nagbibigay, nagtitiwala, nagpapasalamat sa gitna ng kawalan. We give not because we have much. We give because we trust much. Ang tunay na pasasalamat, mga kapatid, ay hindi na susukat dun sa kung meron tayong maraming resources. Dun bumak na kung saan tumulong. Dun at dalwaya kung saan nakagatit iti Bible study. Dun at dalwon iti adong parabo kanya sana tungod makapag-participate iti mission iti iglesia. Kasama mga 1:10. Mga kapatid, stewardship is not the amount we give, but the heart we offer. It is our grateful response to the faithfulness of God. Ang pusong mapagpasalamat hanggang wakas. Pangatlo, at daan iti panagyaman, iti puso, ikana iti mabuti. The heart of thanksgiving, the faith that endures. Sabi ni Jesus, tinuagsubli nga ta ni Jesus, iagak iti tao, at danto pa'y nga tao na dalunan ta na mapuno iti lubong. Ang tanong ni Jesus ay malinaw. May nakikita pa ba siyang mananampalataya? At dapat na managyaman itong madalunan ng tihako. At dapat mataitiman natin na madalunan ng tihako. Mga kapatid, ang tunay na ani ng buhay ay hindi lamang po sa palay, hindi sa pananim, hindi sa mga prutas, hindi sa mga blessings, kundi bunga ng palataya na hindi sumusuko. Hindi lang sinasabi natin salamat Lord kasi may natatanggap ako, kundi sabihin natin salamat Lord kahit wala pa, alam kong may darating. Ang pagbibigay ay nagpapakita ng pasasalamat at pananampalataya. Nung i-rate tayo mag-set from 1 to 1,000, gaano tayo mapagpasalamat sa Panginoon? Sige mag-set. Kasano ito panagyaman tayo? Kung gaano tayo magpapasalamat? Nung i-rate tayo 1 to 1,000, kaya parabo itibiyag ka na tayo. Sino tinatuloy ng mga ibaga sa haligo? Di panagyaman natin na. Manang kwarta rin ito mag-set.
Yung i-rate kayo, sige 100 lang, o 100% kasi sino pang ibagat 99% iti-rate ko dumanagyaman na, pino 50% lang, o yung mga 10% lang. Until may convert to part about how grateful we are sa lahat ng blessings na binibigay ng Panginoon sa atin. Being a good steward means being faithful even when the results are unseen. Being a good steward means being faithful even when the results are unseen. Ngayong Harvest Festival, mga kapatid, Harvest Thanksgiving, tingnan natin ang mga kamay natin. Tingnan natin ang puso natin. Maaaring nagtimtima tayo at kalyunan o sa kanya na gusto. Senyales, sakripisyo, pambandong. Pero ang bawat tayo ng kamay ay patunay na hindi tayo bumibitaw at patuloy tayo nagtatrabaho at manuwag sa Panginoon. Lahat ng pinagdadaanan natin, mga luha, takot, paghihintay, ay laging spices or pataba, hindi pagmatay. Nakuray awanpay, dapat pamamati tayo kung manadyaman tayo, at tatayawag tayo. Kaya kapag pamamati tayo. And when we live in Thanksgiving, we remember that everything we have, our life, our family, our jobs, our work, our church, all the blessings na meron sa atin, kupwa kung nagtao, itago. Grateful people became generous people. Iti managyaman nga tao, kit managparabo nga tao. And faithful people become fruitful stewards. Mga kapatid, iti na ito mapundaway na ipin tayo, iti kinala ni John Wesley. Earn all you can. Save all you can.